Hi Capricorn! Welcome sa inyong reading. So, ang reading na ito is for May 4 to May 7. Ayan. Capricorn. Para po sa mga patuloy na nagsusupport, maraming salamat po. Dun po sa mga bago, huwag po natin kalimutan mag-subscribe sa channel. Hit that like button. Comment po kayo kung kayo nakaka-resonate. Kwentuhan niyo po ako. And pakiclick na rin po ang notification bell para po man-notify kayo every time na gumagawa tayo ng bagong video at nagre-release po. No? Kung gusto niyo po ng dalawang reading sa akin, maraming salamat po sa pag-subscribe sa kabilang channel. Yun po ang ating international channel, Babaylan TV. No? Nagla-live din po tayo doon. Kung meron kayong mga katanungan, welcome po kayo. Magandang balita dahil sumasagot din po ako ng live. Sumasagot din ako ng tanong sa comment section as long as ito ay answerable by yes or no. No? So kung meron kayong mga tanong, comment nyo lang po sa ibaba ng video ito. So let's start. Capricorn. So parang feeling mo ngayon is I need to prioritize myself. I need to prioritize my work, no? Feeling mo kailangan mong umalis kung nasaan ka. It may be metaphoric, it could also be figurative, no? Pwedeng sabihin natin baka nag-iisip kang lumipat ng bahay, lumipat ng school, lumipat ng trabaho, no? Kasi parang feeling mo, I need to have a greener pasture when it comes to romance. Baka feeling mo naman, baka hindi ito ang para sa akin, no? So parang nagdadoubt ka sa relationship ninyo. Kasi parang at this moment, punong-puno siya ng challenges, no? Punong-puno siya ng mga worries. Sabihin pa natin na wala kang peace of mind, no? So mas pipiliin mo ang mawala muna, either pansamantala, pangmatagalan. Ang sayo is to get yourself, no, from the situation, hindi sa tumatakas ka. I believe na madaming beses ka rin namang nag-stay, no? Nag-try, no? So tignan natin ano ang kalalabasan nito. The Hangman, the Six of Cups and the Eight of Cups. So ito na nga ang sinasabi natin na sabihin natin na yung iba is nakapag-decide na, no, na umalis, nakapag-decide na medyo sumeparate muna, no, for a little while. May mga enlightenment na nangyari from the separation, no? Itong separation na ito is pwedeng physical or energetic, no? So, hindi nangangahulugan na sa pag-alis mo, hindi mo na mahal yung tao. Kaya ka nga din umalis kasi baka hindi lang niya makita yung reason, mahal kita, kaya ako umalis, no? Kesa masira natin ang tiwala ng isa't isa, masira natin yung pagtitinginan natin, no, sa isa't isa. I would rather save that small space, no, hanggat may respeto pa, no. Naririnig ko dito yung kanta ni Yen, no, na Ikaw Muna. Pwede niyong i-check. Hindi ako binayaran ni Yen, ha. Nandun lang yung niya, yung essence, no. Baka makarelate kayo kung kayo nakaka-resonate talaga dito sa reading. The Nine of Wands, the Empress, and the Six of Swords. Slightly parang sinasabi nyo, eto na yung decision ko. So parang somewhat, sabihin natin 80% decided na kayo sa ginawa ninyo.
siguro na-realize niyo rin naman na I feel not appreciated, no? Hindi naman ako pangit, no? Hindi naman ako masama ang ugali, pero feeling ko unappreciated ako. So, parang binubuksan mo, you're looking for something to get your power back. Alam mong hindi mo na makukuha yung power na naibigay mo no, dun sa taong mahal natin. So, you separated to recharge, no? Para kasing ako lang muna ngayon na kailangan ko palakasin yung sarili ko, no? With the Devil card, the King of Pentacles, and the Hierophant. Ang laki ng pagbabago, no? Dati, sobrang generous, no? Generous, it could be literally sa pera, no? Or it could be generous sa time, energy, effort. Pero lately, bakit parang nawala? Hindi mo na siya nakikita, hindi mo na siya nararamdaman. Yung iba siguro naging, ano natin dito, problema is yung finances, no? Siguro pala hiram na ngayon. So parang feeling mo nadidrain ka. Instead na sana nandun ka sa isang relasyon na nai-inspire ka, feeling mo ngayon, hindi ako nai-inspire. Mas nai-stress ako, no? So, this is life. Nakikita ko dito, you're choosing your happiness, the Ace of Cups, and the Knight of Swords. So, yung iba naman ng mga singles, nakakita ko agad na parang, uy, red flag, tumakbo agad, no? So, kumbaga, hindi, dun sa mga singles na nasa relasyon, kakapasok pa lang sa relasyon, no? Or, kahit wala pa sa relasyon, you're getting to know each other. Nakitaan mo na agad ng red flag. Nakitaan mo agad ng, uy, I think hindi kami nag-jive, hindi yata siya yung para sa akin dahil sa mga red flags, umalis. So, ang maganda kasi dito is mahal na niya yung sarili niya, no? Nung Capricorn na binabasahan ko, no? Kesa kumuha ako ng bato na nakita ko at ipupukpok ko sa sarili ko, might as well ngayon pa lang hindi ko na ituloy, no? Para doon naman sa mga may relasyon na let's say sabihin natin na try na nga natin, hinabaan natin yung pasensya, pero dumating ka dun sa napupundi na ako, hindi ito muna, no, hindi ito para sa akin. The Ace of Pentacles, the Page of Swords, the Knight of Wands. Ang nakikita ko dito, meron lang mga hindi pa na-realize, baka hindi pa masyadong nagbabago yung person, no? Pero ang nakita ko, hahabulin ka to give you what you deserve, to give you what you probably asked for, wish for, pray for. Nakikita ko, magkakabalikan din naman kayo. Ngayon, with a better person, no? Same vessel, same yung tao, pero may changes na. Meron ng positive changes sa kanya. So nakita ko dito, hahabulin ka, no? At ipapakita niya na nagbago na ako. Ayan. So ito ang iyong reading for now, Capricorn. Tingnan natin ang zodiac sign ng taong mahal mo, no? This could be their sun sign. This could also be a placement in their chart, ano, dun sa houses nila, Leo. Ayan. I'm also seeing Taurus, no, water placements. Taurus is dominant. Capricorn, you might be connecting with the same sign. So, Cancer, Scorpio, and Pisces are also here. So, this is your reading, Capricorn. Para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment po kayo sa baba kung kayo nakaka-resonate. Comment nyo rin kung meron kayong tanong as long as it's answerable by yes or no. Subscribe po tayo dun sa kabilang channel, no? Para sa dalawang reading, dito at saka doon.
join po kayo ng live. So you're very much welcome. Maraming salamat po. Love and light. Namaste. And see you po sa susunod na reading or susunod na live. Goodbye.